Sumasa inyo ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ngayon na ang oras upang taluntunin ang mga wakas ng ama ng tulang Tagalog na si Francisco Balagtas. Kaya ano man ang inyong pinagkakaabalahan, halina kayo at samahan ninyo kami sa Sandali ng Balagtasan. At ngayon, sa ating pagsisimula, pasintabi muna kami sa lahat ng nakikinig. Katuwaan man ang paksa, may aral ding masusungkit. Sa katuwirang mapang-asar, tama ay huwag magagalit. Kung di kaya ng sikmura, pwedeng nauna ay umexit. Paksa natin ay dapat ba o di dapat na isali? Ang bakla sa kapulisan o sa puwersa ng PNP. Narito na ang makatang nakahandang magpandali sa lubungin ng palakpak para naman di malugi. Isa munang paglilinaw bago magkalabo-labo. Sa baklaman kumakampi, lingkod ninyo'y machong-macho. Dangat tawag ng tungkuling, dapat akong makibuno. Kaya kahit alanganin, ang panig ay di susuko. Nang panahong sinauna, noong bata pa ang mundo, ang lalaki pag naghikaw o kulay pink yaong kuko. Ang babae, pag nagkorto o di kaya'y nagpakalbo, tiyak malaking iskandalo, chismis na sa buong baryo. Pero ngayon, moderno na ang takbo ng ating buhay. Haircut, t-shirts at pants, walang sinisino basta bagay. Sa trabaho ay ganyan din, lalaki o babae man. Tomboy bakla, importante, kumikita ng marangal. Sino pa bang magugulat ngayon kapag nakakita, halimbaway ng lalaking guro, nurses, komadrona, o babaeng CQ, police, boxer, bouncer, karatista? Kung ang ganya'y tanggap natin, bakit bakla ipepuera? labay di pa umiigting, katalo ko'y umamina, mga bakla anyay mga alanganin na nilikha. Kundi ako namamali, sa akin lang sa pantaha, ang pagsuko sa labanan ay hangad ng ibandera. Kung ako nga'y isinilang, sa panahong sinauna, yaong dapat na marating walang dudang inabot na. Ngayong ako'y nakauwi, bat-bat na ng eksperyensya, sa narating katunggali ay patungo palang pala. Malinaw na di pabatid ng katalo ang katwiran na ang baklay hindi angkop sa pulisya manilbihan. Palakarin niya ang batas, patahimikin ang bayan, na tapang ang itutubos sa kaaway ng lipunan. Paalaala ko rin naman, nang ang tao ay likhain, lalaki at babae lang, wala itong alanganin. Karagdagang paggunita sa lahat ng mga bakling, ako'y hindi nanlalait, matwid ang aking layunin. Ang hirap sa kalaban kong kagaya ko,
ay gwapo rin. Lalaki kong pumustura, pero utak alanganin. Babae at lalaki lang ang tao raw ng likhain. Pues ang bakla, kung di sa Diyos, ay kanino ba nang galing? Siya na rin ang nagbuhol ng lubid na ibibigti. Nang amining sa gawaing pagpupulis importante ay hindi ang kasarian, kundi tapang, lakas, liksi, katangiang taglayman din ng iba sa mga syoke. Ipatupad raw ang batas, payapain ang lipunan, tapang anyang itatapat sa kaaway nitong bayan. Higit pa dyan kayang gawin ng may gitnang kasarian, na bukod sa matatapang ay super pang istarirais. Sa pagtugis sa kaaway, pagresponde sa tungkulin, mayroon bang ibubuga silang Adan na mahinhin? Kung sa ipis sila'y takot, sa buhaya pa ay may pangil. Ako'y sadyang tumututol na sila ay pagpulisin. Sinasabing iyang baklay masahol pa sa babae. Mas mahina raw ang puso at lamang din sa pag-arte. Higit makembot ang bewang, lalo't kaharap ay pogi. Kung macho ang huhulihin, ano na ang mangyayari? At tila ba nalimot na nang katalo ang nagdaan na si Eva ay babae at lalaki ay si Adan. Sa tanong niya kung saan daw nagmula ang kabaklaan, sagot dito'y saan pa ba? Kundi maling kinagisnan? Ito palang katalo ko'y daig pa ang pilosopo. Makasagot lang ng tama, ang tanong ay binabago. Kako, baklay saan galing? Tao silang kagaya mo. Ugali at katangiang kabakla ay ibang issue. Pag ang taong nag-a-apply ay qualified maging pulis at dahil lang sa siya'y bakla, kung kaya mo nire-reject, labag yan sa konstitusyon, kung tawagin nga sa Ingles, discrimination against persons on account of gender or sex. Kailan may ay di paglabag sa batas o konstitusyon ang maghayag ng palagay at sarili niyang opinyon. Magpulis man mga bakla, karapatan nila iyon, dangat ito'y balagtasan, ang panig ko ay pagtutol. Kung ang pulis ay palaban, gulat yaong masasama, lalo't ito ay lalaki, sa forma ay bidang-bida. Subalit kung ito'y bakla, pulis patol at lampa, lalagana pa ang krimen sa halip na masawatan. Ano man ang kanyang lahi, kulay, anyo, kasarian, ang tao sa mulat mula ay nilikhang pantay-pantay. Kapag merong napaiba, asahan mo't kagagawan ng tao ring sa kapuway, mapandustat, mapanlamang. Hindi dahil tutol akong silang bakla ay magparak. Ako na nga sa kanila'y asiwa at nababanas. Ayaw ko lang mahaluan silang tunay na kagawad na mahina yaong loob at lalaking naka-make-up. May lalaking pulis lamang sa tsapa at uniforme, magaling sa pangungotong, sa serbisyo'y walang silbi.
Baklang bongga kung mag-makeup, magdamit ay sexy. Pag pulis na ay mag-ingat, ang rapist na makakati. Kung baga sa pelikula, ibig yatang sabihin na ang kawawang baklang pulis sa buwitre ay patuka. Kung may lalaki mang pulis na mahilig sa dilihensya, baklang pulis sa kawatang pogi nako laglag saya. Ang alam ko sa kapwa niya ay galit ang mandarambong. Bakla kaya ay gayon din? Ako lang ay nagtatanong. Sa isa bang naghahangad ng matatak na proteksyon, ay sa baklang pulis mo ba iaasa yaong tugon? Kanino? Sa lalaking police hold-upper for ransom? Mas higit ang pakinabang kung sila ay nasa parlor. Kahit bakla, di uurong. Ngunit sila'y pusong mamon. Kababayan, pasalamat muna't ating palakpakan ang dalawang magigiting na makatang nagpanlaban. Kayo naman ang magsulit. Alin nga bang mas matimbang? Dapat ba o hindi dapat ang bakla sa kapulisan? Sandalinang Balagtas. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ito ang pagtalunton sa mga bakas ng ama ng tunang Tagalog na si Francisco Balagtas. Hanggang sa muli, mga kaibigan, sa muling pagtatanghal ng Sandalinang Balagtasan. Kung ngayon lamang kayo nagawi sa channel nito, inaanyayahan ko rin kayong mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at ilike ang alinman sa video ng Balagtasang makagiliwan ninyo.